literally and figuratively remind us of our mistakes in the past. But today on Kababayan LA, we are telling you that you don't have to live with those scars, especially acne scars. Tuturuan po namin kayo or bibigyan namin kayo ng tips kung paano, how to get rid of yung mga peklat na tinatawag nila. And that's today on Kababayan LA. Also, how to eat healthy, but at the same time, stay sexy. That's today as well on Kababayan LA. Pero bago ang lahat, ito naman po ang mga showbiz balita mula sa Pinoy Insider. The latest chismes in Philippine show business is brought to you by Pinoy Insider, your #1 source of Filipino entertainment news. Thursdays are Chismes and Blues dito po sa Kababayan LA, brought to us by Pinoy Insider. Pinoy Insider is the only 100% Filipino newspaper that deals with Philippine showbiz entertainment news, and also only 100% full-color paper dito po sa ating mga kababayan sa Southern California. Eugene Asis, their editor-in-chief, joins us from the Philippines. Hello, Eugene. Magandang umaga sa iyo sa Pilipinas. Yes, magandang hapon naman sa inyong lahat dyan. Medyo malungkot ang ating mga balita ngayon, pero we have to go on with life, Chanel. Yes, unang balita, Eugene, ang pagpanaw ng batikang direktor na si Direk Marilu Diaz-Abaya. Can you tell us a little bit more about that? Yes, pumanaw na nga ang batikang direktor na si Marilu Diaz-Abaya ng Lunes, alas 6:45 ng hapon sa St. Luke's Medical Center pagkatapos ng halos 5 taon na pagkipaglaban niya sa breast cancer. At nalungkot ang kanyang mga kasama, lalo na si Loris Quillan na kanyang matalik na kaibigan. At sabi nga niya sa akin nung nakausap natin siya ay wala sa plano nila itong pagkamatay ni Marilu, pero kailangan tanggapin nila dahil ito ang kalooban ng Diyos. At naiwan ni Marilu ang kanyang dalawang anak na si David at si Mark, na lead singer ng grupong Q1 at isang magaling na aktor na ngayon. At ang mister nito na si Manolo Abaya, na kilala natin isang magaling na cinematographer. Ayan. At siguro naman, Janelle, alam mo kung ano yung mga ginawa ni Marilu, katulad ng mga pelikulang Jose Rizal, Carnal, Brutal, medyo magkakatunog at talaga namang award-winning ang mga yan. At kasama na rin dito yung internationally acclaimed na Muro Ami at ang Bagong Buwan na tungkol sa mga Muslim brothers. I remember when I was still in the Philippines, there was a time na there was a lack of really quality movies sa Pilipinas. Patapos ng glory days ng Philippine cinema, ika nga, nauso naman yung mga ST, mga films, di ba? Na yes, ika nga, puro mga medyo titillating films. At doon sa era na yan, I know lumutang ang galing ni Direk Marilu Diaz-Abaya sa pagpoproduce ng mga socially relevant films. At magaling din ang casting dahil alam ko si Cesar Montano, isa sa mga magagaling na aktor natin sa Pilipinas. She did a lot of projects with him, correct? Yeah. Ito nga yung sa Muro Ami, kung saan nga napansin si Cesar, para maisama sa pelikula The Great Trade dyan sa Hollywood. Alright. At kaya anong laki-laki ng utang na loob ni Cesar kay Direk Marilu. Nakikiramay po kami sa lahat ng naiwan na ulila ni Direk Marilu Diaz-Abaya, pati na rin sa Philippine showbiz industry dahil malaking kawalan siya sa ating industriya dyan sa Pilipinas. On to another news, love story naman ang pag-usapan natin ni Eugene. Itong si Piolo, nagsalita na tungkol sa French suitor ng kanyang ex-girlfriend na si Casey. Yes, so sa wakas na-encounter natin si Piolo sa kanyang press con for the San Piology run na gaganapin sa November. At nag-comment na nga siya tungkol kay Casey at sinabi niyang he wishes them well kung sakaling talaga sila na magkakatuluyan. At talagang gusto na nga naman niya na magkaroon ng bagong live life si Casey. Pero nang tanungin namin siya tungkol kay Sharon sa dakilang nanay ni Casey, sa mga itinitweet nito sa Twitter, ay sinabi ni Piolo na hindi na nga siya nagbabasa kahit sa Twitter, kahit sa mga newspapers, para hindi na nga sumama ang kanyang loob. Alright. At nakikita naman natin na talagang mabait na tao si Piolo. At sabi nga ng kanyang mga taghanga, kung ano man ang question tungkol sa kanyang personalidad, ay wala silang pakialam basta gusto nila si Piolo. At magaling na actor din, si Piolo Pascual. Alright, and para naman dun sa mga nagbabasa ng balita, marami ang nagulat sa pinakabago tungkol kay Dindy Gallardo. Isa siyang dating beauty queen at artista sa Pilipinas na ngayon ay nagsampa ng kaso laban sa girlfriend ng Dark Knight comic creator.
Yeah, ito nga si Dindy Gallardo na kilala din natin bilang si Joanna Gallardo Mills ay nagsampa ng kaso sa Hollywood actress na si Kimberly Cox na girlfriend nitong kilalang director at writer at producer na si Frank Miller dahil sa racial discrimination at infliction of sinasabi nga na emotional distress at retaliation. At dahil nga sa mga ginagawa ito si Cox laban kay Dindy na nagtrabaho dito kay Frank Miller bilang isang executive coordinator ng maraming taon. Kung iisipan natin ang mga ginawa nito si Miss Cox ay talaga namang kasuklam-suklam katulad ng sinabi ni Dindy na pagkakalat ng dumi ng tao sa kanyang mga kagamitan sa opisina, gayon din ang pagpukpok sa printing machine na kanyang ginagamit at marami pang ibang mga talagang mga hindi kanais-nais na pangyayari sa kanilang opisina. Nagagawa nitong si Miss Cox. Yes, lumabas ang balita sa New York Post, and that's what we were showing you earlier, that page on the New York Post. Also online it came out. Allegedly, according to the lawsuit filed by Dindy Gallardo, laban kay Kimberly Cox, girlfriend of Dark Knight comic creator. Kimberly, according to Dindy, was spread human feces sa working table ni Dindy. Also at the same time, according to Dindy, Kimberly left some used underwear and a used sanitary pad sa kanyang table and pinukpok daw ng martilyo ang printer na ginagamit ni Dindy. So we are definitely going to be following the developments sa istorya na yan, Eugene. Yes, actually, Janelle, may nagsabi na inoperan daw si Dindy ng isang malaking halaga para hindi na ituloy ang demanda, pero yun nga, itinuloy pa rin niya dahil nga talagang sobra na ang ginawa sa kanya. Because where human dignity is concerned, I think there is no price that's worth... Definitely. Yeah, exactly. And when you're treated like that, na parang inhumane yung pagtrato sa'yo, you know, even I myself, siguro kahit gaano kalaki pang pera yan, and no price can pay for our dignity as human beings. But for now, Eugene, thank you so much for sharing those stories with us. Thank you very much. And more power to Eugene Assis, Editor-in-Chief of Pinoy Insider. Marami pa pong balita sa kanilang website, thepinoyinsider.com. When we return on Kababayan LA, how to get rid of acne scars. It's easy and it can be painless as well. We have tips for you when we return. Don't go away.